Kahit na ano, basta para sa mga anak, kakayanin ng mag-asawang sina Cleo at Brian Bunado. Sa tatlong anak nila na may autism spectrum disorder, triple rin ang pag-aaruga ni na Cleo at Brian para maibigay ang pangangailangan ng mga anak nila. Naniniwala kaming mag-asawa na ang aming tatlong special na anak ay regalo sa amin na ipinagkatiwala sa amin. At sisiguraduhin namin na maipaparamdam namin sa kanila na mahal namin sila araw-araw at buo ang aming pagtanggap sa kanila. Araw-araw, puno ng pagmamahal sina Athena, AC at Axel. At ang kanilang mga magulang hindi magsasawang umalalay sa kanila. Kilalanin ba natin ang pamilya Bunado at kung paanong sa gitna ng mga pagsubok ay pinapatibay nila ang isa't isa? Dito yan sa KKB, Kwentong Kabarangay. My friend, kasama natin ngayong umaga. Totoo, sina Cleo at Brian Bunado at ang kanilang mga cute na mga chikiti. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning po. Ayan, good morning. Kasama natin si Athena, si AC, Athena, at si Axel. AC at si Axel. Ngayong umaga. Good morning. Kumusta po ang inyong umaga ngayon? Mabuti naman po. Naku, sige, kwentahan niyo po kami tungkol sa inyong pamilya. Kami po ay meron pong tatlong bata, siblings, with different disability po sila. Then, ang aming panganay po na si Athena, combination po ng autism and intellectual. At meron po siyang generalized epilepsy. Yan. We have dapat careful din tayo sa mga flashing lights, at saka sa mga na kaya soft ang mga ilaw din natin. Ito naman po, okay naman po, ang ilaw po nila, okay po. Okay. So, and then, ito pong inyong mga anak, sino pong panganay? Si Athena po, Si Athena. How young is Athena? 11 years old. 11. And then, ang sumunod po? Si AC po, 9 years old. Then si Axel po, 8 years old. Okay. So, nang ipinanganak si Athena, did you notice May immediately nakita ba agad? Meron pong difference? Wala po. Normal po yung sa newborn. Opo, normal po sila lahat. Yung newborn screening po kasi nila, normal po lahat. So hindi po namin ni-expect talaga na may mga ganito silang disability. Ayun po. And then, kailan po nyo napansin po yung, kailan po nag-manifest or unti-unting lumabas po yung may mga nakikita tayo, napapansin tayo? Ano po? Yung kay Athena po na, po namin na mag 1 year old, dapat nakaka-crawl na siya o nakakaikot na siya. Pero wala, as in talagang pag hiniga mo siya, higa lang talaga siya. Tapos, nung nag 2 years old siya, hindi, kahit gusto namin siyang iupo, talagang bagsak yung katawan niya, parang wala siyang muscle, wala siyang nerves. And she could not keep still, po? Opo. So, ayan, sorry. Ayan. Okay. And then, Love, ikaw naman. Yeah. Paano yung ginawa nyong Test. parang test? And buti nag-decide kayo agad? Kasi yung iba, di ba, hindi agad magpapatest eh. Yes. Or walang idea kung dapat ba ipatest o hindi. Nung napansin po namin si Athena na parang wala po siyang balance. Yes po, more than siguro mga 3 years old na po siya. Ayan, we decided na po na ipa-therapy. Ayun po. It's like physical therapy po. Kailangan Ilang beses po, ano po ba dyan? Ilang beses sa isang? Nasa twice or thrice po sa isang linggo po. Actually, sa kapatid niya po. And then, kailan nyo napadiagnose, kailan siya na-diagnose na meron siya, na si Athena is living on the autism spectrum disorder? Last January lang po. Yes po. Kasi sobrang, nung nag 2 years old po siya, pina-assess po namin siya sa PCMC. Sa NCH, pero hindi pa po daw lumalabas lahat ng mga symptoms ng may disability yung bata sa ganong edad. Tapos nag-antay po kami, pila sa iba't ibang ospital kasi nga umaasa kami na makalibre ng assessment din. Kaso puro tatawagan. Kasi po ang problema talaga sa atin ngayon, sobrang limited po talaga yung doktor ng neurodep at pediatric. So, tuwing pumupunta kayo,
medyo nababother ako dito sa nasa kwento nyo, no? Nung pumupunta kayo, ang nakukuha nyo ang sagot ay, tatawagan ko, pero hindi kayo binabalikan? Hindi na po kami tinatawagan kasi minsan po sasabihin nila kasi po pasensya na mahaba po kasi yung pila. Yes, government sobrang hospital dami po yung Natural Children's Hindi na Hospital. nakakalungkot kasi parang lumalabas. that's sad. Reality. Roadblock agad. Yes. Para sa mga kababayan natin, Kaya, sa mga kabataan, nangangailangan ng tulong. Mga nangangailangan, di ba? So sana, yaman din lamang meron tayong ganitong plataforma. Venue, yeah. Sana maging diligent tayo at efficient din naman din tayo sa pag-revert, hindi ba? Yes. Sa pagsagot. Naghihintay na sagot, matagal. Sagutin naman natin. Deserve nila yung malaman kung Correct. meron bang pag-asa o wala, ma-accommodate pa sila o hindi. Di ba? Ngayon po, kayo po yung si Athena po nung na-diagnose, anong taon po? Sakto na-diagnose? 2025 po. Ngayon lang. Yun. Oo. Yung mo yung pinaghintay nila, ang tagal-tagal. Oo, diba? oo. Ito na, si Brian din daw. Ay How are the boys? Si Daddy. Ako po, Daddy. na-diagnose po ako since 10 hanggang 12 years old kasi napansin nung mother ko na hindi talaga ako pumapasok sa school. So yung kaibigan namin na minister, yung asawa niya is psychiatrist. So in-advise si mother ko na na ipa-check up ako sa psychiatrist baka kasi may pinagdadaanan ako. Hanggang sa nagpa-psychiatrist po ako sa NCMH. Nandun po yung doctor ko. Then dun ako na-diagnose ng ADHD with autism po. So iba rin naman yun. ADHD iba ulit with autism. yun. Would you mind quickly lang po explaining to us sa amin po mga hindi ngayon lang po nakarinig ng ganong kombinasyon, paano po ito? Actually yung ADHD and autism halos similar lang din naman po siya. Pero mild lang kasi yung autism ko noon. Then ang severe ko is yung ADHD. Sobrang hindi ako makatagal sa iisang place. As in gusto ko lagi akong Gumagalaw. Kilos ng kilos. ADHD is attention deficit. Attention deficit hyperactive disorder. Yes po. Ito yung kombinasyon nun, How are the two boys po? Si AC po, meron po siyang ADHD level 3. Then si Axel po, meron siyang intellectual disability level 1, moderate. Wow. Okay. Eto na, para mas maipaliwanag Yes, love. at mas Go for it. maintindihan natin at kung may mga katanungan tayo, may kasama po tayo ngayong eksperto, si Dr. Isabel Kilendrino, isang developmental and behavioral pediatrician. Good morning, ma'am. Good Pediatrician morning natin. po. Hi, ma'am. Magandang umaga. Ayan. Nako, ikaw lang makakapag-explain ng kumbaga definite Yes. nung nangyayari doon po sa mga kalagayan po ng kanilang tatlo. Ano po yung inyong assessment? Yes. Unang-una gusto kong batiin itong mga bata. Magaganda at masisiyahin sila, no? Nakikita natin ang masayang ngiti sa kanilang mga mukha. No? Sila ay may iba-ibang kondisyon pero may pagkakaparehas din. Sa panganay si Athena, maituturing na complex ang kaso niya. Ibig sabihin, hindi lang iisang kondisyon, no? Base sa nakuha kong impormasyon sa na-provide nila, no, may mga senyales na maaga pa lang. So, gusto nga nating ipaalala sa mga magulang na hindi kailangan maghintay sa unang pagdududa o pag-aalangan, pagkakaroon ng alalahanin. Hindi kailangang hintayin, banggitin agad sa pediatrician pa lamang. Hindi man espesyalista pa sa development o sa neurology. Kailangan Diretso na ng sa pediatrician. babanggitin, Oo. no? Oo. Dok, may sikit ko lang po. Ano po ba ang kailangan natin watch out ng mga manifestation ng mga bata? Okay. Opo. So, sa unang senyas ng alalahanin, ito man ay may kinalaman sa pagtugon o pagresponde. Halimbawa, ang baby ay dapat na mayroong indikasyon ng atensyon, ng pagtingin o pakikinig sa tao at sa kapaligiran. Ito ay isang senyas na, no, ng problema sa development. Oo. Maaari din naman na bantayan ang mga milestones, no? So mayroon tayong mga milestone trackers para malaman ng mga magulang kung ano ang dapat i-expect as early as the newborn period at sa kada buwan ng development ng bata. Baka sina Brian and Cleo, meron silang question sa kayo? Ayan, oo. Meron ba kayo? Ikaw? Sa ating mga... Yung
sa ating po mga katulad lang po ni Athena, may posibilidad pa po ba na ma-develop lang po siya na mga ganun po na katulad niya? Ika nga natin, no, habang may buhay, may pag-asa. So, tiyak tayo, nakikita ko po sa mga mata ng mga bata na mas madami silang alam at natututunan kaysa sa kaya nilang sabihin sa atin. Dahil sa autism, sila ay may limitasyon o pagkakaiba sa paraan ng pag-express o pakikipag-usap nila sa kapwa. So, hindi lahat ng alam nila ay na-express nila. Pero, sila ay maaaring matuto. No? So, hindi man natin nakikita ang malaking pagkakaiba sa araw-araw, sa buwan at paglipas ng mga taon. Ang mahalaga, unti-unti silang natututo, nagkakaroon ng mas mataas na kamalayan. No? So, kailangan maging matyaga tayo at persistent sa pagtuturo. Okay. Siyempre, alam ko na nakafocus tayo doon sa mga bata. But of course, I'm also after the health of the parents, Doc. So ano ba yung tamang gagawin po nila para sila rin ay makakahinga, hindi rin madidrain, hindi po ba? Kasi tatlong anak Mapapace ito. ang mga sarili nila. Correct. Opo. Paano yung dapat na kanilang gagawin? Okay. So, mahalaga yung nabanggit mo, Ate Lovely, no? Kasi totoo yung tinatawag na caregiver fatigue, no? So, ika nga, hindi tayo makakapagbigay ng wala sa atin. So, very important yung self-care, no? Hindi po ito selfish, no? So, kailangan tugunan ang pangangailangan ng lahat ng caregivers. Magsisimula sa bukod sa pag-aalaga sa sarili, no, kailangan mag-aral, no, magbasa. Fortunately, ang mga paraan para matuto ang mga magulang na mag-alaga sa kanilang mga anak ay available na, no? So, madaming resources para ang mga magulang ay maging eksperto rin sa ginagawa nila para sa kanilang pamilya, kagaya ng pag-aalaga sa kanilang mga anak. Dito nagsisimula ang intervention sa bahay. Hi! Sa mga Kanet 25, this is Love Annuber po for more love to the pet and everything updates. Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!